Sa kapistahan po ng Annunciation of the Lord to the Blessed Virgin of Nazareth, naibigay paalam po sa akin yung why this one yes changed everything. Ay magandang pag-usapan. There was also one yes that really changed everything for all of humanity. Alam niyo yun? Yung yes ni Eva sa demonyo. At dahil doon, nahawa tayo ng tinatawag nating kasalanang mana. So itong yes ni Eva sa demonyo actually was no sa prohibition sa sinabi ng Diyos sa kanila. Itong yes ni Mary was actually a no to her own agenda of life. Ang yes na to, kaya na bago ang lahat, maybe we could say, ito ang kauna-una-unahang pagkakataon, ang isang babae, ang yes niya, ay talagang alang-alang lang sa kalooban ng Diyos. It changed everything because here is a human person that completely accepted God as God. Panginoon niya, I am just a handmaid of the Lord. Yung yes ni Mary ay ngayon parang patungkol sa yes na kanyang magiging anak. Yung na-conceive niya in March 25 as the date of not only Annunciation but also conception. Kaya nga plus 9 months, December 25. Tama ba? So, itong yes ni Mary na siya ay magdalang tao sa anak ng Diyos, magiging yes ni Jesucristo doon din sa Kalbaryo. Yan ang maganda sa Lenten season. Yung March 25, napapaloob sa, sabihin natin, kulay ng Kwaresma, na si Jesus magsasabi rin ng yes sa Diyos Ama kahit ito'y masasangkot ang kanyang buhay. In fact, siya ay mag-aalay ng buhay, mamamatay. Wow! What changed humanity because of Mary's yes to God also changed the way humanity would be able to see the Son of God. So, lahat ba po ng ating yes ay life-changing sa atin? Sana. Because when it comes to God asking us, no matter how little He's asking us to say yes to Him, you will find out it will have a very huge ripple effect on those that God would allow you to meet in your mission in life. Yes tayo palagi. Yes tayo sa Diyos. Pero magandang tanongin ngayon sa buhay mo. Meron bang kailangan mong i-say yes sa Diyos? Kahit hindi mo pa alam ang kahihinatnan, yes pa rin tayo dyan, di ba?